Welcome, ma'am and sir. Malakas na bati ni Rosel sa kanyang mga customers. May mga customer kasi ito sa kanyang trabaho. Sales lady ang trabaho ni Rosel at iyon ang ikinabubuhay niya upang ipangtustos sa kanyang pamilya. Sa squatters area sila naninirahan at madalas ay di na sumasapat ang kanyang kinikita sa dati niyang trabaho, kaya naman nagdesisyon si Rosel na mag-apply sa isang kilalang store para sa mga motorsiklo. Tutal naman ay madalas din ang arawan ng isang sales lady sa ganoong shop ay nag-apply na kaagad si Rosel. Kaya naman nang ma-hire siya ay tuwang-tuwa ito dahil kahit paano ay makakatulong na siya sa kanyang pamilya. Sa araw na iyon, kahit paano ay marami silang customers, kaya naman wini-welcome ni Rosel ang sino mga maging customer niya. Halata sa mga ito na ang iba ay nagtitingin-tingin lamang at ang iba naman ay nagpapa-assist sa kanya. Miss, how much is this? Sambit pa ng isang customer na halatang may kaya sa buhay base sa pananamit nito. Napakalinis kasi nitong manamit at napaka-formal pa ng kasuotan nito dahil naka-slacks. Napangiti naman si Rosel kaagad dahil alam niyang kahit papano ay may kakayahang magbayad ang taong iyon. Kaya naman agad na tumugon si Rosel at sinabi nito ang presyo. 117,900 po yan, ma'am. Sambit ni Rosel at saka nito ipinakita ang specs ng motor at kung anong klaseng motor ito. Matapos niyang i-explain ang kabuuan ng mismong motor na iyon, ay saka naman niya tinanong kung interesado ba ang kanyang customer. Bibili niyo na po ba, ma'am? Or magpapakanvas pa po kayo? Sambit ni Rosel habang nakangiti. Agad naman siyang initian din pabalik ng mismong customer. Let me think muna, iha ha. For the meantime, pwede mo bang sabihin sa akin ang mga nire-rekomenda mo? Sambit pa ng mismong customer ni Rosel. Mas lalo namang ginanahan si Rosel at agad na ginayad ang ginang. Sure po ma'am, this way po. Sambit pa ni Rosel habang itinuturo ang direksyon. Kaya naman tinungo nila ang way kung saan ay may mas magaganda at mas mamahaling mga motorsiklo kesa sa kanina. Kung kanina ay nagkakahalaga ng 100,000, ngayon naman ay nagkakahalaga na ng 200 to 500,000 pesos ang mga motorcycles dito. May nakataklob pang mystery na motorcycle na mukha ding mamahalin sa dulo ng mismong pinaglalagyan ng mga motor. Lahat ay nakahilera ng maayos. Inumpisahan ng ipaliwanag ni Rosel ang mga specs, ang mga materyales na ginamit sa bawat mga motor na naroroon hanggang sa mayroon nang maibigan ang kanyang customer. Wow! This one is what I'm looking for. Sige, kukuhanin ko na to ha. So, how will I pay for this? Agad na tanong ng babaeng ginang na customer ni Rosel na agad din naman niyang tinugunan. This way na lang po ma'am, sa ating cashier. Sambit pa ni Rosel, saka nito ginesture ang mini cashier sa loob ng mismong store ng mga motorsiklo. Matapos iyon, ay agad na bumalik si Rosel sa mga customers na nagtitingin-tingin lamang doon. May iilan na may mga nagugustuhan na, ngunit nagdadalawang isip. Kaya naman agad na binibentahan niya ang mga ito at sinisale stock. Nang sa gayon ay dumami pa ang kanyang mabentahan at maabot ang kota niya. Ma'am and sir, napakaganda po ng mga motor namin at napakasulit din. Dahil kahit 56,000 to 900, up to any digits ay meron po kami niyan. Super lightweight at napakaganda ng build ng aming mga motor. Hindi po siya basta-bastang motor lang ha. Branded and very smooth gamitin ng lahat ng mga nandito. Kaya pili lang po kayo and let me know po kapag may nagustuhan na kayo. And don't forget, there are also motorcycles with discounts kasi December na. Pag-aalok pa ng sales lady habang nakangiti ito sa kanyang mga customers. Maya-maya lang ay may tumawag kay Rosel na isang lalaking negosyante base sa damit nito na nakataksido. Miss, can you help me with this? Sambit pa ng lalaking nakataksido. Nasa mid-30s ito base sa kanyang itsura at kasuotan. Agad nang umiti naman si Rosel at binentahan ang lalaking nakatoks. Sure po, this way po.
If for woman po ng mga motorcycle, sambit pa ni Rosel, sa kanya muling ginaid ang mismong customer nito na lalaki. Sinundan lamang nito ang tinutungo ni Rosel, saka nito nakita ang mas mga expensive pa na motor para sa mga kababaihan. Madalas ay mas colorful at angat ang ganda ng mga motor pambabae sa shop nila. More on black, gray, yellow, white, silver, blue-green, at iba pang mga kulay naman ang mga panlalaki. Ganito ang mga motorcycles na naroroon sa area. Kaya naman, nang magpunta sila sa women's section, kung saan ang mga motor ay maraming iba't ibang kulay, ay na-impress kaagad ang mayamang nagbabalak bumili ng motor para sa kanyang asawa. Doon ay isa-isang in-explain ni Rosel ang mga specs, materyales na ginamit, maging ang durability ng mismong mga motorsiklo. Maraming nakabalandrang kulay na naroroon mula sa white, pink, maroon, red, violet, scarlet, orange, at kung ano na pang kulay na pambabae. Hindi naman nagtagal, ay nakakita na ang customer nito ng gusto nitong klase ng motor. This one will be perfect for my wife. She loves scarlet colors, and I know she'll love this one. So how much is this? Sambit pa ng lalaking customer. Agad namang tumugon si Rosel at sinabing, "Wow, nice choice! 150,000 pesos po ang isang yan. Dahil usually, customized po ang designs at hindi po basta-basta ang pagkakagawa. Made in USA din po ang mga materyales na ginamit, kaya maganda po talaga ang build niyan, sir." Sambit pa ni Rosel habang nakangiti. "Kukunin niyo na ho ba, sir?" Tanong pa ni Rosel sa kanyang customer. Agad namang umiti ito at sinabing, "Yes, kukunin ko yan. I'll buy it for my wife. Saan babayaran?" Tanong pa ng customer, kaya agad na sinagot ni Rosel ang kanyang customer at ginaid ito papunta sa cashier. "Sir, this way po tayo. You can now pay here." Sambit pa ni Rosel. Nakangiti rin siya sa kanyang customer habang itinuturo ang gawi kung saan naroon ang cashier para sa mga motor sa kababaihan. Matapos iyon, ay ipinagpatuloy na lamang ni Rosel ang kanyang pagbebenta sa mga customers. Ganoon kasi araw-araw ang gawain ni Rosel, kaya naman hindi na bago sa kanya ang pagbebenta ng mga motorsiklo. Magmula kasi nang makapasok siya sa ganoong trabaho, ay naging familiar na siya sa mga ganoong motor at pinag-aralan din niya ang mga specs kahit na isa lamang siyang sales lady nito. Ni-require din kasi sila na kailangang alam nila ang mga produktong kanilang ibebenta para sa merkado. Nagpatuloy lamang ang kanyang pagbebenta at pag-aalok sa mga customers sa buong araw na iyon. Marami din naman ang bumili sa kanya, kaya naman natuwa ang kanilang manager kay Rosel. Lalo tuloy ginanahan si Rosel sa kanyang pagtatrabaho, kaya naman kinabukasan ay ganoon ulit ang ginawa nito. Sa tuwing may mga customers na papasok sa shop, ay agad niyang kinakausap at nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa mga motorsiklong kanilang binebenta. Ilang linggo pa ang lumipas, ay puro ganoon lamang at paulit-ulit ang kanyang ginagawa. Tulad ng mga negosyo, ay may mga panahong matumalang benta at nakadepende rin kung may okasyon o wala. Hanggang sa isang araw, ay bigla na lamang isang matanda na hindi tulad ng ibang mga customers nila ay naiiba talaga ang suot nito dahil sa napakaluma ng suot at mukhang butas-butas pa ang ilan sa parte ng kanyang t-shirt. Sadyang kakaiba ang customer na iyon sapagkat madalas ay may kayo o disente naman kung manamit ang bumibili sa kanila. Kaya naman ang makita iyon ni Rosel ay napakunot kaagad ang kanyang noo. Sa suot pa lamang nitong t-shirt at maong na pinaglumaan, ay mahahalatang hindi ito mukhang disente. Hindi na lamang muna pinansin ni Rosel ang matanda, at pagkus ay iba ang kanyang pinansing mga customer na sumunod sa matanda. Mas mukhang bigatin kasi ang sumunod sa matandang iyon. Agad na winelcome ni Rosel ang customer na mukhang big time, ngunit hindi naman siya nito pinansin. Dahil may mga mayayaman talagang matapobre
At hindi na bago para kay Rosel ang ganoong klase ng mga tao. Hindi na bago kay Rosel ang ganoong mga pagtrato. Minsan pa nasisigawan siya kahit wala naman siyang maling ginagawa at masyadong masama lang talaga ang ugali ng customer kaya't napagdidiskitahan siya. Nang ma-reject siya, ay napansin niyang muli ang matanda na ngayon ay nakatingin sa gawin niya. Hindi gaya ng ibang mga customer na usually ay busy sa pagtingin-tingin ng mga paninda nilang mga motor. Agad namang inis na napairap si Rosel dahil mukhang wala namang balak itong bumili. Panay kasi ang tingin lamang nito sa kanya at hindi niya nagugustuhan na may mga pobre sa loob ng kanilang shop. At mukhang wala naman itong bibilhin, kaya't agad siyang lumapit. Nakita niyang magsasalita pa sana ito, ngunit inunahan na niya at siya'y nagsalita. Hoy tanda, kung wala kang bibilhing motor sa shop namin, ay umalis ka na lang. Hindi yung panay tingin-tingin ka lang sa akin. Buwisit na to. Hindi kailangan magmotor ng mga matatandang tulad mo. Kaya kung pwede, huwag mo akong paandaran kung wala ka naman palang ikakaya. Alis! Sigaw ni Rosel sa matandang lalaki. Agad namang napakunot ang matanda at saka nito tiningnan si Rosel mula ulo hanggang paa at saka umalis na. Dahilan ng lalong pag-init ng dugo ni Rosel dahil sa matandang lalaki. Inis man si Rosel ay ipinagpatuloy na lamang ang kanyang ginagawa buong maghapon. Ngunit kahit anong gawin nito ay wala talagang bumibili. Panay lamang ang tingin ng iba sa store nila, saka aalis at mamimili sa ibang store. Hanggang sa makita niya ang pamilyar na matanda kanina na may biniling motorsiklo sa kabilang shop kung saan ay kinukumpetensya pa iyon ng kanilang amo. Sakay ng magarang sasakyan ng matanda at bumili lamang siya ng motor sa ibang shop. Sobra ang gulat ni Rosel nang mapadaan ng matanda dahil nakangisi pa ito habang dumadaan sa kanyang harapan. 3 mamahaling motorsiklo ang binili at ipinabuhat nito sa likuran ng kanyang sasakyan. Wala man sa itsura ng matanda na mukha itong mayaman dahil sa napakasimple lamang nito at halatang pinaglumaan ng kanyang damit. Ngunit nagawa pa nitong bilhin ang isa sa mga kilalang mahal na brands at hindi basta-basta ang 3 binili nitong mga motorsiklo. Nang umisi ito, ay para bang may sinabi din ito na sa pagkakaintindi ni Rosel ay ang katagang, sa susunod ay huwag mong ugaliing manghusga. Yun ay kung gusto mong bumenta at mapaunlad ang sarili. Sambit nito na nakabase lamang sa buka ng bibig ng matanda, dahilan kung bakit magmula noon ay hindi na ginawang manghusga ni Rosel dahil sa pinagsisisihan niya ang ginawa niyang iyon. Iyon din ang naging sanhi kung bakit wala siyang naibenta sa araw na iyon at napagalitan pa siya ng kanyang boss. Ang mismong matanda na iyon ang nagturo sa kanya ng leksyong hindi niya makakalimutan sa tanang buhay niya. Hindi dapat natin husgahan ang isang tao dahil lamang sa ipinapakita nito sa atin. Kaya naman nagsilbing aral iyon para kay Rosel at madalas na kapag may customer ito, ay natuto siyang magpakumbaba at respetuhin kung ano man ang pinanggalingan nito. Natutunan din ni Rosel na itrato ng pantay-pantay ang kung sino mga maging customer niya. Mapababae man o lalaki, marangyaman ang kasuotan o simple lamang. Basta't ang alam niya ay ginagawa niya ang kanyang trabaho bilang isang sales lady ay sapat na kay Rosel iyon. Nanghihinayang man siya sa mga bentang dapat ay napunta sa kanya kung hindi man lamang sa pag-uugaling mapanghusga at hinayaan na lamang niya iyon sa iba. Dahil sa aral na natutunan ni Rosel ay unti-unting mas dumami ang bumibili sa kanilang shop at sa paglipas ng mga oras ay tumaas ang posisyon ni Rosel dahil sa pagkakapromote nito. Mas lalong lumago ang negosyo ng shop na pinagtatrabahuhan ni Rosel dahil sa mga biyayang natanggap ng mismong store nila. Kaya naman, hindi nagtagal, ay naging manager din si Rosel ng shop na iyon. Alam ni Rosel sa sarili niya na kailanman ang aral na iyon ay tatak sa kanya.
kundi dahil sa matandang nagpa-realize sa kanya ng kanyang mapanghusgang pag-uugali, ay hindi niya rin mararating kung nasan man siya ngayon, kaya't malaki ang utang na loob niya dito. Dahil para kay Rosel, ay para na rin niya itong naging hero o tagapagligtas. Patuloy pa rin sa pagbebenta si Rosel at pagiging manager. Kasalukuyan niyang minamanage ang shop nila sa kung paano niya natutunan sa matanda ang aral na yon at ipamamahagi niya ito. Kaya naman naging inspirasyon yon sa mga susunod na henerasyon. Tunay ngang ang pagiging mapanghusga ay masamang gawain sa kapwa, lalo na kung ang intensyon nito ay puro at walang balak na masama na ikasasama natin. Kaya't bago tayo manghusga, ay kilalanin muna natin ang isang tao dahil baka ang ating panghuhusga ang maging dahilan ng ikapapahamak natin.